ang pinaka-importante pong aking mensahe. Ang pangit Kyododong ng iyong babuyan. Hi guys, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating channel. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay gusto ko lang pong i-share sa inyo yung pong update sa aking mga fatteners, inahin at sa kulungan dito sa aking small backyard piggery. Okay. Dito guys, aking paliguan to sila kasi nga madungis. Madungis sila eh. Hoy, ang ingay nito. Hoy. Ang ingay. Yan. So ka-farmers, yung mga fatteners ko na to, itong anak ni Mother Pig ko na meron pong yellow ear tag, sila guys ay medyo malaki na ho, no? Sa kanilang edad na 48 kaadlaw gikan paglutas, no? 48 days mula pagwalay. Yan, paliguan kasi nga na-stress po sila sa init mga ka-farmers. Yan. Pero hindi po tayo guys magtatagal sa pagpapaligo sa kanila. Dahil nga po, pag sila ay aking babrasyan, eh masyadong, ano sila, marami sila eh, 10 eh. So matatagalan tayo guys kasi kailangan kong magbigyan na ng pagkain sa kanila. No? Babasahin ko lang kanilang katawan, yung saktong babasa lang. Huwag naman yung ahat sa basa, yung alanganin sa basa, hindi maganda sa baboy yun. Okay, kumusta kayong tubig? Baka naubusan tayo ng tubig. Meron pa naman Dito guys, aking tubigan muna pansamantala. No? Yan. Ay, disclaimer lang ito po ay sarili kong desisyon Desisyon ko ito na ganyan muna ang aking ginagawa sa pagpapaligo sa baboy. Yung supply sa tubigan. Dahil yung drum ko po na blow, yung malaking drum, ay hindi ko pa ho natanggal o hindi ko naalis yung mga buhangin. Ang buhangin kasi, pag humarang sa filter yan ng sprayer ko, mahisira ang sprayer. Kaya kailangan kong pansamantala linisin yung drum bago lagyan ng tubig. Tapos tingnan na natin ang katawan sa baboy. Guys, pasintabi lang ho sa mga kumakain dyan sa mga nanonood sa video ngayon. Pasintabi lang dahil kailangan nating guys mag-alis ng dumi bago tayo bigyan ng pagkain sa baboy.
Hindi na kailangan brasan ah. Importante mapaliguan ng baboy ng maayos na hindi alanganin sa tubig. Okay na yun. Okay. Sarado natin. Ngayon guys, bigyan natin ng feeds. Yung fatteners po ano. Okay, ito na. Dito, dagdagan natin. Yan. Okay. Ami pasuyo, ipakainin mo yung inahin. Ha? Nakababad na yung feeds nila na developer. So ngayon mga ka-farmers, ito pong fattening dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-pito itong baboy na yan. So silang 7 po ay anak ni mother pig ko na meron pong yellow ear tag. Ang kanilang edad ngayon sa araw na ito, sila po ay 48 days old since walay. Plus 28 days po na edad nila, yung weaning age nila is equal to 76 days old since birth. Ayan ka farmers oh. Yan, so sila po ay patuloy pa rin kumakain ng Pigrolac starter feeds. Samantala ho, ang dito sa kabilang division, ang tatlong magkakapatid na to guys, oh yan. 1, 2, 3. Sila po ay anak po ni mother pig ko na meron pong red ear tag. Ayun guys, oh, sa kabila, bandang dulo. So, ang kanila pong edad ngayon mga ka-farmers ay 38 days old from walay. Plus 26 days old na edad nila, no, weaning age nila is equal to 64 days old since birth. Itong tatlo na to, 1, 2, 3. So, sumunod po, ang akin pong mother pig na yon, yung meron pong yellow ear tag, yung kumakain. So, ang status niya ngayon mga ka-farmers, ang breeding date, it was December 29, 2024. Last year lamang po ano. First checking ko sa kanya, January 19, 2025. Yung pong 21st day niya. So, non-rehet. Tapos, ang second checking ko sa kanya, kahapon lamang ho, February 9. Kasi ngayon sa filming ko, sa dubbing ko ay February 10, no? February 10 I mean. Non-rehet. Kahapon guys, nag 42 days to. To. Yan. Dito, ang status sa kanya, yung meron pong red ear tag na yan, breeding date ko sa kanya, it was January 7, 2025. Then, first checking ko sa kanya ay January 28, 2025, non-rehet, no? Hindi po siya nag-rehet. Ang second checking ko sa kanya sa parting po na February 18, 2025. Still, observation pa ho, or patuloy pa ho akong nag-observe sa kanya kung mag-reheat siya o hindi. Shift tayo sa kulungan, dito po. Ito, gusto ko lang i-share sa inyo kahit na sinasabi ho ng mga bashers dyan, honestly, ang pangit Kuya Dodong ng iyong babuyan. Ang masasabi ko, ang response ko yan sa mga basher na yan, totoo naman yan, wala naman pong kaso sa akin yan. Even though ganun po ang sinabi ng mga bashers dyan, ako po ay thankful pa rin sa lahat ng supporters, no? Bashers ay included po yan sa supporter. Kaya maraming salamat po sa inyo mga supporters. Yan lang po ang aking masasabi sa inyo. Maraming salamat po. So dito, ang bubong kasi guys, bago na yan eh. Bago na yan yung mga yero na yan. Except doon sa kabila ha, ang sa dulo, sa itaas. Ayan o. Used na yan, used, no? Luma na yan, pero ginamit ko pa rin kasi nga
sayang kung itabi ko lang sa basurahan, no? So nilagay ko siya, lumapat pa ng konti ang bubong para hindi ho tumagos o makapasok yung ulan. Ayan. So dito banda sa ilalim kasi guys, hindi ko pa rin tinanggal. Hinayaan ko lang ho ang kisame na building paper. Kung tawagin sa amin, ito guys, yung parang bansil. Teka lang. I'm going to change my slipper. Yan. Pasok kayo ha. Ka-farmers, disclaimer lang ha. Ito po ay sarili kong sarili kong mga naangkin sa aking pampinubring babuyan. Ito po, hindi ko lang tinanggal ang kisame na to kasi nga ito po ay helpful, no? Still helpful pa rin to sa aking baboy inahin na hindi sila gaanong mainitan. Dahil ang status kasi guys sa aking kulungan na to, ang status po ay dito lang banda guys sa itaas. Dito banda sa itaas ang lalong umangat, no? Ayan, no? I mean, na-move ko siya pa itaas ng husto. Ang sukat niyan mula sa may itaas na yero doon papunta ho sa ibaba sa sahig, sa lupa, 12 feet po yan. Mula doon hanggang lupa, 12 feet, no? Tapos ang sukat dito guys sa yero, mula sa pinakagilid na yero patungo dito sa pinakagilid sa right side, ang sukat niyan, akin pong sinukat kanina, 19 feet, no? 19 feet. Ayan, tignan natin ha, mga ka-farmers. Ito guys, magtotoo tayo sa ating vlog ngayon. Kung inyo po makikita, may awang. Ayan, oh. Total, pang binubril naman talaga ito, yung babuyan ko. May awang dyan, kasi nga, kung inyo malala, merong sako dito na mababa lamang, no? Yung bubong. Tinanggal ko yon, yung sako, trapal, no? So, inalis ko, nag-decide po ako, pinag-aralan ko po, kahit na pang pinubril lang tong babuyan ko, pinag-isipan ko, pinag-aralan ko, na mas maganda kung itaas ko ang bubong, no? Para maka-flow ng maayos ang hangin, mga ka-farmers. Para ang hangin po ay talagang makakapasok dito sa aking babuyan. Then, isa po sa mga na-realize ko, one day ago, since natapos namin to, no? Hayahay po mga ka-farmers ang akin pong babuyan ngayon. Sa nakikita ko po sa aking dalawang baboy inahin na F1, ito, at pati pong aking mga fatteners po, sa akin pong nakikita, hindi na po sila gaanong nahihingal sa init dahil nga po, isa sa mga reason, yung pong flow ng hangin, no? Yung flow ng hangin mula sa labas ay pumaparoon na sa aking babuyan. Pumapasok na po dito. Okay? Pero at the same time po, still gumagamit pa rin ho ako ng aking pong ceiling fan. Ginagamit ko pa rin yan. So, ganyan guys ang ang kabilang sa aking update ngayon sa video na ito. Gusto ko lang pong i-disclaimer ulit ha. Ang lahat po ng mga binabahagi ko po sa inyo mga ka-farmers na mga image sa aking babuyan, tanggap ko po yan kasi nga kailangan kasi mga ka-farmers, no, beginners, tandaan natin, kung ikaw po ay nagkaroon ng babuyan, ang pinaka-importante pong aking mensahe sa mga kapwa mahirap ko dyan na nag-alaga ng baboy, acceptant tayo dapat. Ibig ko sabihin, anumang kalagayan sa iyong mga baboy na meron kang backyard piggery, kahit simple lang, ang mahalaga, meron kang septic tank para sa waste ng baboy. Ang mahalaga, meron kang supply sa tubig para sa iyong mga baboy. Ang mahalaga, kumpleto ka sa bitamina o mga bakuna na binibigay mo sa iyong mga alagang baboy. Ang mahalaga po, tumatanggap ka ng turo mula sa mga taong kahagresers natin na mas ahead sa atin ng kaalaman. Ang mahalaga po, ito po ang ugali nating absorber. Then, ang mahalaga rin po ay marunong tayong gumawa ng disinfection sa atin pong babuyan tuwing linggo po talaga, no? Routine disinfection. Maganda po yan para po sa atin bilang mga hagreser na alang-alang po sa kagandahan sa ating mga baboy para hindi po sila matablan ng sakit, no? Although, lahat ng mga baboy natin ay pwede pong makapitan or madapuan ng sakit, pero hanggat maaari po, gawin po natin po ang atin pong mga dapat gawin na makabubuti sa ating mga alagang baboy. Then isa guys, sa akin pong i-share sa inyo, ito pong ginawa kong yero kasi na hinati ko to sa alambre. Honestly, sa pandinig kasi natin, talagang mayuyupi siya. Kasi medyo may kinipisan to eh. Hindi ko maalala kung anong size nito. No, linawin ko pala guys, yung yero na ginamit ko dyan sa bubong na yan, ang size niyan ay 12, no? I mean,
0.3 ang kapal, 0.3 mm, then 12 feet. Makapal siya guys. Meron pang mas makapal niyan pero hindi na po ako bumili nun kasi mabigat guys. Nabibigatan akong mag-akyat baba sa sa Euro. Okay na yan guys kasi nga actually itong sa patining ko dito, yung Euro sa patining, ganun din, 12 feet, 0.3 mm, no? Makapal naman siya. Okay naman guys eh. And then, yan pa rin ang isang side na yan. Yan. Nilagyan ko ng parang harang. No? Diskarte na lang talaga. Medius na lang, no? Para-paraan na lang. If ever man na malakas ang ulan, din may hangin na malakas, medyo may harang. Ang akin pong binabahagi sa inyong video ngayon ay base lang ho sa aking mga naangkin na karnasan, no? Sa akin pong mga baboy dito po sa aking small backyard piggery. Yung regarding po ka-farmers sa kinakain nilang starter feeds ngayon sa mga fatteners ko po, meron pa ho ako ditong isang sako na naiiwan na nilalaan ko po ito sa pag-shift or pag-transition sa grower, no? Talagang meron din ditong naiiwan paano. Ayan. So ka-farmers, maraming salamat po sa pagpunood mo sa video na ito. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers and peace out everyone.